Ngayon ang ating i-recap ay ang pangalawang movie sa Unbreakable Trilogy na pinamagatang Split, na ipinalabas taong 2016. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Isang dalaga na nagngangalang Casey, ang nakaupo sa isang restaurant para sa kaarawan ng kanyang kaklase. Pagkatapos ng party, sinabi ng birthday girl na si Claire sa kanyang ama, na masakit na kailangan niyang imbitahin si Casey dahil sa awa. Naiinip na tinawagan ni Casey ang kanyang guardian sa kanyang telepono, upang sunduin siya mula sa restaurant. Si Casey ay hindi kabilang sa anumang grupo ng kabataan, dahil siya ay gustong mapag-isa at laging nasasangkot sa gulo. Ngayon ay wala siyang ibang makakasama sa pag-uwi. Hindi pinansin ng ama ang sinabi ni Claire, at naghintay kung makakasakay si Casey pauwi, kasama ng kanyang guardians. Sa kasamaang palad, nasira ang sasakyan ng guardians ni Casey, kaya napagpasyahan niyang sumakay ng bus, ngunit ang mabait na ama ni Claire ay pinilit na ihatid siya pauwi. Sumakay sina Claire at Casey sa sasakyan kasama si Marcia, ang matalik na kaibigan ni Claire. Umupo si Casey sa tabi ng driver, habang ang dalawang babae ay nagkukwentuhan sa backseat. Isinakay ng ama ni Claire ang mga pakete ng pagkain at mga regalo sa compartment ng sasakyan, nang may lumapit sa kanya na hindi kilalang tao. Biglang sumara ang compartment ng malakas, at ibang lalaki na ang sumakay sa driver's seat. Ang nalilito at naghinala na si Casey ay kinakabahan na tumingin sa lalaki, at napagtanto na hindi iyon ang tatay ni Claire. Sinabi ni Claire sa lalaki na siya ay sumakay sa maling sasakyan, ngunit natigilan si Casey nang magsuot ng face mask ang lalaki. Nag-spray siya ng anumang bagay kina Claire at Marcia, hanggang sa nawalan ng malay ang dalawang babae. Sinubukan ni Casey na kumawala, ngunit mabilis siyang ni-knockout ng lalaki bago pa niya ito magawa. Ilang saglit pa, nagising si Casey sa isang silid na may ilang sinag ng liwanag. Si Claire ay naduwag na niyakap si Marcia, bago pa man sila nagkaroon ng matinong pag-uusap. Bumukas ang pinto ng kwarto, at pumasok ang isang lalaking nakasalamin at isinama si Marcia. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik niya ang umiiyak na si Marcia, at galit na isinara ang pinto. Ipinaalam ni Marcia kina Claire at Casey na gusto ni Dennis na isayaw siya nito, ngunit naihi siya sa kanyang sarili. Habang tinitiyak ni Claire ang dalawang iba pa na magiging okay silang lahat, nanginginig ang isang traumatized na si Casey, at may naalala siya mula sa kanyang pagkabata. Isang malaking tao na nagngangalang Uncle John ang nagkwento, tungkol sa pangangaso sa isang maliit na si Casey sa isang restaurant. Kasama ni Casey ang kanyang ama noong araw na iyon, at naisip niya na walang mangyayaring masama. Samantala, sa isang psychotherapy clinic, lumabas ang balita ng pagdukot ng tatlong teenager. Isang matandang psychotherapist na si Dr. Karen Fletcher ang tumingin sa kanyang computer, at nakitang ang isang pasyenteng nagngangalang Barry, ay nag-book ng appointment upang makita siya. Sa kulungan, hinimok ni Claire sina Marcia at Casey na lumaban, kung magtangka ang kanilang kidnapper na hawakan muli ang isa sa kanila. Si Casey ay rational at maingat na nag-iisip, at tinanggihan ang solusyon ni Claire sa mahirap nilang kalagayan. Gayunpaman, sa tingin ni Claire ay naubusan na sila ng oras, kaya't ang tatlo ay kailangang gumawa ng masakit na hakbang patungo kay Dennis. Ipinapalagay ni Claire na si Casey ay lumalaban muli sa kanilang sitwasyon, dahil hindi pa nila alam kung ano talaga ang mga nangyayari. Tiniyak ni Casey sa kanila na tutulong, pagkatapos ng masusing pag-unawa sa solusyon. Bumalik sa flashback, ang maliit na si Casey ay nasa isang tent sa gitna ng kakahuyan. Kasama niya ang kanyang ama na may hawak na baril, at tinuturuan siya kung paano manghuli ng kanyang biktima. Samantala, sa klinik ni Karen, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng bonnet at maluwag na jacket, na magalang na kumatok. Sinabi ni Barry sa doktor na mayroon siyang inspirasyon sa fashion, at tiningnan ni Karen ang mga makukulay na pahina ng mga ilustrasyon ni Barry. Tinangka ng doktor na makibagay, at nagtanong para malaman ang karakter sa likod ng kanyang mga linya. Nagsinungaling si Karen tungkol sa kanyang workplace, ngunit pinigilan siya ni Barry sa pamamagitan ng pagkukunwari ng isang nakababahala na sentimiento. Si Barry ay nagkaroon ng paglipat ng personalidad, nang ayusin niya ang mga gamit ni Karen sa tamang mga espasyo, at walang ingat na iniwan ang kanyang mga sketch. Samantala, sinilip ng mga dalaga ang maliit na espasyo sa pinto, at nakita na may isang babae na nananatili kasama ng kanilang kidnapper.
Kinausap ng babae ang isang Dennis, na sa tingin ng mga dalaga ay ang pangalan ng lalaki na kumidnap sa kanila. Lumapit ang babae sa pinto at binuksan ito. Nagulat ang mga dalaga, dahil ito ay ang kanilang kidnapper na nakasuot ng masikip na pulang turtleneck, mahabang palda at high heels. Dahan-daang umatras ang nataranta ng mga dalaga, na nagtaka kung bakit nakabalat kayo ang kanilang kidnapper. Tiniyak ng babae na walang dapat ipag-alala ang mga dalaga, dahil nakikinig sa kanya si Dennis. Sinabi pa niya na si Dennis ay hindi magpapahamak o aatake sa kanila, at isinara na ang pinto. Nakipagpulong si Karen sa isang kasamahang doktor sa bayan, at tinatalakay ang mga piraso ng ebidensya ng dissociative identity disorder. Naniwala ang kasamahang doktor na ang mga pasyente ni Karen ay mga normal, ngunit iba ang pananaw ni Karen sa kanila. Balik sa kulungan, sa kanilang silid na walang bintana, nalaman ni Marcia at Claire na si Dennis ay nagkaroon ng pakikipag-usap sa isang gawa-gawa na karakter. Habang nag-uusap ang mga dalaga, isang lalaki ang pumasok sa kanilang banyo na may dalang balde. Nagalit ang lalaki sa kung gaano kadumi ang banyo, at hiniling sa kanila na lumapit at linisin ito. Tiniyak niya sa mga dalaga na hindi na niya hahawakan ang sinuman sa kanila, gaya ng napagkasunduan nila ni Patricia. Gayunpaman, binanggit niya na sila ay magiging isang sagradong kapistahan, at naiwan ang mga dalaga na nagtaka kung sino ang kakain sa kanilang tatlo. Nang maglaon ng gabing iyon, ginulo ni Claire at Marcia si Casey mula sa pagkakatulog, at tinuro ang pinto. Lumitaw ang kanilang kidnapper na nakadilaw na windbreaker, na masayang nakaupo sa bukas na pinto. Siya ay si Hedwig, ang 9 na taong gulang na mapaglaro at parang bata na personalidad ni Dennis. Paulit-ulit niyang binabalaan ang mga dalaga, na mayroon ng gumagalaw sa mga oras na ito. Alam ng mga dalaga na ang kanilang kidnapper, ay hindi nagpapanggap ng kanyang mga karakter. Napansin nila kung gaano kamasunurin at mapanlin lang si Hedwig, kaya nagtanong ang mga dalaga sa kanya upang makahanap ng mga leads. Kinaibigan ni Casey si Hedwig at pinalapit sa kanya, para malinaw siyang makabulong sa kanyang tainga. Sinubukan ni Casey na mabaliktad ang sitwasyon, ngunit naniniwala si Hedwig na nagsisinungaling ang dalaga. Gayunpaman, inosente niyang naibunyag na si Dennis ay nag-stalk kay Marcia at Claire, at matagal nang nakaplano ang pagdukot. Sinabi ni Casey na nagsisinungaling kay Hedwig sina Patricia at Dennis, at plano talaga nilang ipadala si Hedwig para sa sagradong kapistahan. Kinumbinsi ni Casey si Hedwig na ang mga dalaga sa silid ay kanyang mga yaya, na handa siyang protektahan mula kay Patricia at Dennis. Dahil dito, kailangan na ituro kaagad ni Hedwig sa kanila ang daan palabas, para mailigtas din siya. Gayunpaman, si Hedwig ay lumakad pabalik sa pinto at isinara ito. Habang nakasilip si Casey sa mga bitek, natanong niya si Hedwig na nangangapa upang mabuksan ang pangalawang pinto. Nagsimulang kumatok sa dingding sa buong silid ang mga dalaga. Sa panahong ito, nakahanap si Claire ng mahinang parte sa kisame, at pinunit ito gamit ang kanyang sapatos. Bumalik si Hedwig sa silid at hiniling sa mga dalaga na papapasukin siya. Inalis ni Claire ang isang bahagi ng bakal sa kisame, habang ang dalawang dalaga ay umusog sa pinto laban sa nagagalit na si Hedwig. Nagbago ang personalidad ni Hedwig at naging si Dennis, at buong lakas niyang binuksan ang pinto. Umakyat si Claire at tumawid sa kisame, kung saan sumigaw si Dennis at hinabol siya. Maingat si Claire na nagtago sa isang locker, ngunit nahanap siya ni Dennis at hiniling na lumabas. Inutos ni Dennis na tanggalin ni Claire ang kanyang sweater, at dinala siya sa isang hiwalay na silid na maingat niyang nilock. Bumalik siya sa kwarto ni Marcia at Casey at inayos ang kisame, at nagbabala sa kanila na ikulong niya si Claire hiwalay sa dalawa. Inutos din niya sa kanila na tanggalin ang kanilang mga palda at sweater. Samantala, si Karen ay nasa isang video conference, kasama ang kanyang kapwa psychotherapist mula sa Paris. Tinalakay niya ang klinikal na ebidensya sa kanyang pasyente na may dissociative identity disorder, at ang mga posibilidad na ma-unlock ang lahat ng personalidad na maaaring taglayin ng utak. Pagkatapos ng conference, binisita ni Barry ang doktor, ngunit mabilis na nalaman ni Karen na nasa ibang katauhan ito. Sinabi ni Karen na gusto niyang kausapin ang iba pa niyang personalidad, ngunit tumanggi si Barry. Dahil dito, hula ng doktor na si Dennis ang pumalit sa katauhan ni Barry. Ngunit iginiit ni Barry na hindi sina Dennis o Patricia ang pumalit sa kanya, dahil hindi sila matatag at hindi pinapayagang magpakita sa publiko. Nadismaya si Barry habang hinahamon siya ni Karen.
Pagkatapos ng session, sinuri ni Karen ang CCTV at napag-isip-isip na si Dennis o Patricia ay talagang gumagawa ng isang aksyon, habang kinukuha ang personalidad ni Barry. Balik sa kulungan, sinabi ni Marcia na kailangan nilang maghanap ng paraan upang makatakas, habang sila ay nabubuhay pa. Habang siya ay nagsasalita, si Casey ay nakatulog sa isang flashback ng kanyang pagkabata, habang naglalakbay sa pangangaso kasama ang kanyang ama at si Uncle John. Samantala, pinakain at inaayusan ni Patricia sina Casey at Marcia. Inaanyayahan niya silang lumabas para sa isang maayos na pagkain sa kusina, dahil sila ay mabuti, hindi tulad ng nakahiwalay na si Claire. Habang si Patricia ay naghahanda ng pagkain, si Marcia ay gumawa ng isang matapang na hakbang, at hinampas si Patricia ng isang upuan. Si Dennis ay pumalit sa pagkatao ni Patricia, at hiniling kay Casey na ikulong ang sarili sa silid, at nahanap ang nanginginig na si Marcia. Ikinulong niya si Marcia sa isang hiwalay na silid bilang parusa. Binalaan ni Dennis si Casey, na darating si Beast upang magpista sa kanila. Sa isa pang flashback, ang maliit na si Casey ay nakatitig sa kakahuyan, habang ang kanyang ama ay umiidlip. Samantala, may hawak na baril si Uncle John, sa harap ng inosenteng bata. Nagising si Casey na niyayakap siya ni Hedwig mula sa likuran. Inihayag ni Hedwig na nagpa siya sina Barry at Patricia kung sino ang mananatili sa liwanag, ngunit iba si Hedwig. Sinabi rin niya na sina Patricia at Dennis lamang, ang naniniwala kay Beast. Hindi sigurado kung sino si Beast at kung ano talaga ito, tinanong ni Casey si Hedwig kung nakita na niya si Beast. Inilihis ni Hedwig ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng paghingi ng pahintulot na halikan si Casey. Nag-alinlangan na sumunod si Casey, matapos sumang-ayon na good kisser si Hedwig. Tinanong ni Casey kung maaari siyang papapasukin ni Hedwig sa kanyang silid, kung saan pwede silang sumayaw at makinig ng musika. Gayunpaman, umalis si Hedwig para sa appointment ni Barry kay Karen. Nakipag-usap si Karen kay Dennis sa halip na kay Barry, at ipinahiwatig ng doktor na ang mga paniniwala ni Dennis ay walang katotohanan, tulad ng iniulat ni Barry sa mga nakaraang sesyon. Pinuri niya si Dennis dahil sa pagtitiwala nito sa kanya. Ibinunyag niya na kung hindi magbubunyag si Dennis, ang lahat ng iba pang mga personalidad ay tuluyang kukuha ng liwanag ng sabay-sabay. Inamin ni Dennis na siya at si Patricia ay kinukot siya ng lahat ng 22 magkakaibang personalidad. Ang dahilan kung bakit sinadya niyang baguhin ang mga kilos ay para protektahan ang mahinang si Kevin. Hinamon ng doktor na sabihin ni Dennis ang kwento ni Beast, na pinaniniwalaan niyang pantasya lamang nina Dennis at Patricia. Pagkatapos ng sesyon, dinala ni Hedwig si Casey sa kanyang silid, kung saan nag-alinlangan ang dalaga na pumasok. Nakakabaliw na sumasayaw si Hedwig sa malakas na ingay mula sa stereo. Pagkatapos sumayaw ay itinuro niya ang kanyang sketch na bintana, at inakusahan si Casey na tatakas gamit ito. Binigay ni Hedwig kay Casey ang isang walkie-talkie mula kay Dennis. Tumawag si Casey at iniulat ang sitwasyong ito sa lalaki na sumagot sa kabilang linya. Ngunit binawi ni Hedwig ang walkie-talkie, at inihatid si Casey sa kanyang kwarto. Lumitaw si Dennis sa kanyang nakagawiyang formal na suot na salamin sa mata, at ipinaliwanag niya na si Beast ay magiging masaya kapag natapos na ang gabi. Samantala sa flashback, si Uncle John ay nagtatago sa likod ng isang malaking bato, at tinawag ang maliit na si Casey na naglalakad sa kagubatan, na hindi kasama ang kanyang ama. Tinanggal niya ang kanyang damit, at hiniling na maghubad din si Casey, at sinabing maglalaro sila ng animal roll na walang mga damit. Nang matapos si Uncle John, naghintay si Casey sa itaas ng kanyang hideout na may hawak na baril. Kinarga ito ni Casey at itinutok kay Uncle John, na mabilis na kinuha ito mula sa kanya para sa kaligtasan. Sa kalagitnaan ng gabi, binisita ni Karen si Dennis sa kanyang bahay, at dinala siya ni Dennis sa silid ni Barry. Nagsimulang ilabas ni Dennis ang pamilyar na kwento ng nakakatrauma na pagkabata ni Kevin. Lumapit si Dennis at niligtas si Kevin, para pasayahin ang kanyang ina, ng may organisasyon at katumpakan. Tinanggal ni Karen ang kanyang mga takot sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanya, na maaaring mailigtas si Kevin sa ibang mga paraan, nang wala ang 23 magkakaibang personalidad. Pinigilan siya ni Dennis, sa pamamagitan ng paglalarawan ng pagkakahawig ni Beast. Binanggit ni Karen na si Beast ay pinagpipiestahan ang marurumi na kabataang babae, ngunit si Dennis ay nag-aalangan na magpaliwanag. Hindi handa at natatakot, itinigil ni Karen ang pag-uusap para sa isang maayos na sesyon. Umalis siya papuntang banyo,
at pinagmasdan ang mga kwarto sa tapat ng hallway. Natagpuan niya si Claire sa isa sa mga silid, ngunit ni-knockout siya ni Dennis gamit ang isang toxic na spray. Sinikap ni Casey na buksan ang pinto mula sa loob, habang ang dalawa pa ay kumukuha ng oras para makalaya. Pumunta si Dennis sa isang mall para bumili ng mga bulaklak. Habang pauwi na siya, pumasok si Casey sa isang silid na may computer, kung saan natuklasan niya ang lahat ng video ng 23 natatanging personalidad. Sumakay si Dennis sa isang abandonadong train car, kung saan siya ay naging ang pang-24 na personalidad na si Beast. Siya ay tumangkad at lumaki, at siya rin ay mabangis na gumalaw kaysa alinman sa 23 personalidad. Tumakbo siya pauwi bilang ang kinatatakutang halimaw. Samantala, nagising si Karen at nagsulat sa isa sa mga mesa. Kumuha siya ng kutsilyo, at sa malabong paningin, sinaksak siya mula sa likod ngunit nahati lamang ang patalim. Pinisil ni Beast ang umiiyak na doktor hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos panoorin ang video, inalam ni Casey ang lokasyon ng mga susi at tahimik na sinuri ang paligid ng pasilyo, upang hanapin sina Marcia at Claire. Si Marcia ay naubusan na ng dugo sa isa sa mga kwarto, habang si Claire ay buhay pa, ngunit kinaladkad siya ni Beast at kinain ang kanyang mga organs. Nahanap ni Casey ang note mula kay Karen, ngunit natigilan siya sa takot nang magsimulang gumapang si Beast sa dingding. Ang mga baluktot na sulat na kanyang nabasa, ay sasabihin ang kanyang totoong pangalan na Kevin Wendell Crumb. Dahil dito, nagsimula si Casey na bumulong ng pangalan nito ng paulit-ulit, hanggang sa lumalakas. Sa sandaling ito, nakita niyang nanghihina si Beast. Si Kevin na siyang orihinal na personalidad ay pumalit sa katawan, habang naaalala niya kung paano siya tinatawag ng kanyang mapang abuso na ina, gamit ang isang latigo. Walang kamalayan si Kevin sa ginawa ng ibang personalidad. Nakiusap si Kevin na patayin siya ni Casey gamit ang baril na nasa cabinet, ngunit saglit siyang pinigilan nito. Sa puntong ito, nasaksihan ni Casey kung paano sinakop ang mabait na si Kevin, ng lahat ng personalidad ng sabay-sabay. Habang si Hedwig ang lumabas, nagmamadaling hinanap ni Casey ang baril. Napagtanto ni Casey na malapit na siyang magiging si Beast, tumakbo siya sa mga silid para sa mga bala. Pumalit na ang personalidad ni Beast, at bago pa maikarga ni Casey ang lahat ng shell, hinawakan siya ni Beast at pinunit ang kanyang sweater. Kinuha niya ang nahulog na baril sa sahig, at muling tumayo para isara ang hawla. Sa kabila ng kanyang mga sugat, kinaladkad niya ang sarili sa mas malayong sulok ng selda. Sa flashback ng kanyang pagkabata, tahimik na nakaupo si Casey nang lumitaw si Uncle John mula sa likuran. Iyon ay libing ng kanyang ama, at nangako si Uncle John na aalagaan siya nitong mabuti. Sa kasalukuyan, tinutukan niya si Beast ng baril, na mabilis na gumagalaw sa madilim na lugar. Tulad ng kung paano siya tinuruan sa pangangaso, pinaputukan niya si Beast na may 2 bala lamang sa kanyang baril. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Casey na si Beast ay invincible. Sinira ni Beast ang mga rehas gamit ang kanyang mga kamay, ngunit sa proseso ay nakita niya ang mga galos sa katawan ni Casey. Sa kadalisayan ni Casey, umatras si Beast at iniwan siyang mag-isa. Maya-maya pa, isang lalaki ang pumunta sa basement at napansin si Casey sa hawla. Tinulungan niya si Casey na makalaya mula sa zoo, habang inaasikaso ng isang medical official. Siniyasat ng pulis ang mga pag-aari ni Kevin sa basement, habang si Kevin ay pumasok sa isang abandonadong silid, na ang lahat ng personalidad ay sumakop sa kanya ng sabay-sabay. Tinasa nila ang katawan ni Kevin, na nang ibabaw ang ebidensya ng personalidad ni Beast. Isang news anchor ang naglabas ng kakilakilabot na balita ng 3 kaso ng pagpatay, na ginawa ni Kevin Crumb sa basement ng zoo. Ang mundo ng mga taong may pag-aalinlangan, ay nalaman na sa wakas, na ang dissociative identity disorder ay talagang umiiral. Ang tanong ngayon, ay kung handa na si David na harapin si Beast. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.